Magandang umaga po sa bawat isa. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo at sabihin po natin, good morning. Ayan. Amen. Alright. So this is malapit na sabi nga, no? Bilis ng panahon, no? Dahil sa trabaho natin, amen, sa mga ginagawa natin, minsan hindi natin namamalayan, no? Na lumilipas ang panahon. At kahit na lumilipas yung panahon, alam natin, amen, at hindi tayo nangangamba. No? Ano man yung dumaan na araw sa atin, no? Truly that we are blessed, sabi nga. Amen? We have a big and amazing God. Hallelujah. Amen po ba? Amen. So like David, no, ang buhay ni David, tunay nga na napapag-aralan natin, nalalaman natin his life, character, no, ni David, na kung ano yung nagawa, no, kung ano yung achievement ni David, no. Pero hindi yung na-highlights, no, sa pinag-aaralan natin. Ang tunay na na-highlights dito ay yung ginawa ng Diyos sa buhay ni David. Amen po ba? And like the other characters in the Bible, no, lahat ng mga napag-aralan natin, tunay nga, in spite of there is adversities, problems, trials, no, na napagdadaanan nila sa buhay nila, no, hindi yun yung na-highlights, no, sa atin, at hindi yun na-highlights sa kanila. Kung hindi na-highlights, ay yung kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay nila. Amen? Ano yung mga pag-ibig ng Diyos na nalaman natin, ano yung provision ng Diyos sa kanila, no? In each character talagang makikita natin yung pagkilos ng Diyos, no? Hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos sa kanila, hindi nawawala yung pag-iingat ng Diyos, pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa kanila. At the end of the day, no, nakita natin sa mga pinag-aaralan natin, talagang nandoon, no, yung pagpapala ng Diyos sa bawat isa sa kanila. Same with us, no, sa atin bilang mananampalataya ngayon. Amen. That it is very easy for us, no, sa atin na talagang nakakalapit tayo sa Diyos because of our Lord Jesus Christ. Amen po. Na tinanggap natin sa ating buhay. At nung nagtatanim, no, sabi nga nung, sa ano natin ngayon, no, nagtatanim tayo hindi para sa atin lang. Amen. Kumbaga, lagi natin pinagbubulayan ng salita ng Diyos, no? And that is our faith. Amen. Dahil sa ating pananampalataya, kung bakit natin pinag-aaralan, kung bakit natin nalalaman, no, yung salita ng Diyos because of our faith. Amen. At yung pagbabasa natin ng salita ng Diyos, truly nagtatanim tayo, no? Nagtatanim tayo not because tayo ay pagpalain ng Diyos, kundi nagtatanim tayo. Amen. Dahil nararanasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen. And at the end of the day, tayo ay mag-aani. At ngayon, nag-aani na tayo. Amen po ba? Nag-aani na tayo, no? At truly, tayo ay nabibless. No, hindi lamang tayo nag-aani para sa sarili natin, kung hindi nag-aani tayo para sa pagpapala natin sa iba. No? Tayo nagiging pagpapala sa iba. Amen. Kaya nga yung mga pinag-aaralan natin, ito talaga napakahalaga, no, sa atin bilang Kristiyano, na malaman natin who we are in Christ. No? Malaman natin sino ang Diyos sa buhay natin. No? Malaman natin, no, through His Word talagang napakabuti ng Diyos. Hindi nagkukulang ang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. The love, the provision, the grace of God, no, tunay nga na nararanasan natin every day in our lives. Amen. Paggising pa lang natin sa umaga, lagi nating sinasabi, paggising natin sa umaga, nandun yung pagpapala, nandun yung pagpupuri natin sa Diyos, nandun yung pasasalamatan natin ng Diyos because He deserves to give the highest praise and worship. Amen. Amen po ba? Isa nga pong malakas na palapak para sa Diyos. Amen. Kaya nga, ngayong araw na ito, hindi lamang yung araw na ito, ma-highlight sa yung pag-ibig ng Diyos. Ma-highlight dito kung ano yung ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. We are always acknowledge the presence of God, no, in our lives. No, lagi natin acknowledge, no, lagi natin pasalamatan ng Diyos sa buhay natin. No, sa ating pagpupuri, no, sa ating everyday devotion, personal devotion, na talagang nakakausap natin ng personal ang Diyos. No, nakakalapit tayo ng with boldness sa Kanya, no, because we have the love of God, no, sa buhay natin. Let us all rise up. At tunay nga, no, tayo magpupuri at tayo magpapasalamat sa Diyos with all our hearts. Hallelujah, Jesus. Oh, we praise your name in this place.
We worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Oh, you deserve it, Jesus. Oh, we celebrate. Oh, victory. Victory. Hallelujah. Oh, we praise, we praise, we praise. Oh, we sing. And this is my prayer in the desert, when all that's within me feels dry. This is my prayer and my hunger and need. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness and trial or pain. There is a faith proves for more worth than gold. So refine me, Lord, through the flame. Everybody sing praise, and I will bring praise. Sing. Come on. We will rejoice and be glad in it. And God is my victory, and He is here. Oh, victory. Oh, you are here, Jesus. You are here, Lord. Say. And this is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. Say. And I am a conqueror and co-heir with Christ, so firm on His promise I say. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, say, I will declare, God is my victory, and He is here. Sing all of my life, in every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. Everybody is singing all of my life. In every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, all of my life, all of my life. In every season, you are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall. That's right. And I will rejoice, say, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, say, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, I will declare, God is my victory, and He is here. You are here, Lord. You are our victory. Oh, Jesus. You are here, Lord. Yeah. And this is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I feel to be emptied again. The seed I received, I will sow. Praise you, Jesus. Hallelujah. Praise the Praise Lord you, Lord. Jesus. This is the day that the Lord has made, and let us rejoice, for God is good. Hallelujah.
is true. This is the day you made. I will rejoice and be glad in you. There's a supernatural praise rising up in my heart, up in my heart. The sound that has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, oh, come on, church. Give your hands to God. Hallelujah. Celebrate, celebrate. The victory is yours. Shout and say, This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. Say, Oh, everybody, we will praise it. so my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. So my heart will sing. You are good, you are good, and with everything I will praise, I will praise. Oh, hallelujah, praise the Lord Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan pa po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. You deserve it, O God. Yes, God. Salamat sa tagumpay, Panginoon. We glorify you. We honor you. We praise you, Jesus. Thank you for everything that you have done for all of us. Thank you for your word, for always reminding us how good you are, oh Father. How good you are. So good in our lives. This morning, we will lift our voice. We will exalt your name. Hallelujah. We will worship you in spirit and in truth. In church, ready our hearts to praise our one true God. Hallelujah. We'll sing praises unto you, Jesus. Oh, good you are. Yes, Jesus. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, and I will sing of the goodness
of God. So I'll sing one more time. I love you, Lord. Your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Soul Sing Church. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, for you have led me through the fire in darkest nights. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness. Come on, let's all sing all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. It's running after, it's running after me. My life laid out, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am in. Come on, church, let's all sing it one more time. All my life. And all my life you have been faithful. It's Jesus. Hallelujah, Jesus. You have been so good in our lives. Every breath that I can make, oh, I will sing of the goodness of God all my life. All my life you have been faithful.
tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Ikaw, Diyos, wating ka, sambahin ka, Diyos, sa bawat awit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, Lord, for your goodness. Salamat po sa inyong kabutihan, Panginoon. Salamat po sa inyong katapatan sa buhay po namin. Kaya, Panginoon, anuman ang aming kasalukuyan at anuman ang aming maging hinaharap, hindi po kami mangangamba, hindi po kami matatakot, sapagkat alam namin ang Diyos na aming sinasamba, ang Diyos na aming pinaniniwalaan ay mabuti at tapat magpakailanman sa buhay po namin. Kaya, O Diyos, ngayong umaga, wala kaming ibang sasambitin sa aming mga labi, kundi papuri. Pasasalamat, Panginoon. Mabuti ka, O Diyos. Tapat ka sa buhay namin. Thank you, Lord God, for your goodness, for your faithfulness, O Jesus. Tunay, Panginoon, na nararanasan po namin, Panginoon Diyos, ang iyong kabutihan sa buhay namin. At hindi po namin maililihim, maitatago, Panginoon, na sadya kang mabuti sa bawat isa sa amin. Kaya, Panginoon, salamat sa ganitong pagkakataon na patuloy po naming mapapagbulayan ang iyong salita at patuloy po naming makikita na ikaw ay Diyos na mabuti sa buhay namin. Ang iyong lingkod na gagamitin, Panginoon Diyos, ay kinasihan na po siya ng iyong karunungan, kinasihan na po siya ng iyong kapangyarihan at ng iyong anointing, Panginoon Diyos. Kaya kami naniniwala, Panginoon, na umagang ito ay umaga ng tagumpay, umaga, Panginoon, ng pangunawa, umaga, Panginoon, ng kapahayagan ng iyong mga salita, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, sa umagang ito. Tunay nga, Panginoon, ang ibabandila po namin ay ang ginawa ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya yun po ang masasabi namin tagumpay sa buhay namin. Purihin ka, Panginoon, sa iyong kabutihan. Purihin ka sa inyong katapatan. Ito po ng aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Thank you, Lord. Ika'y mabuti magpakailanman. Pagkat ako'y nabubuhay, awitin mo kabutihan. May tapat, Panginoon.
Tayo po mga mananampalataya, pagkagising natin, isa lang po ang ating sasambitin o isa sa puso. Naniniwala po ako doon na pagkagising pa lang natin, pagmulat ng ating mga mata, bubukas po ang ating bibig upang pasalamatan ng Diyos. Amen po ba? Wala tayong ibang gagawin pagkagising kundi pasalamatan ang ating Diyos sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan, sa kanyang pag-ibig sa atin. At napakaganda po ng ating umaga. Tunay nga na ang pagbibigkas ng papuri at pasasalamat ay bunga ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang ating pagkakaloob sa umagang ito ay bunga ng ating relasyon sa Kanya. Bunga ng ating pananampalataya. Bunga ng ating paniniwala na tayo, anuman ang ating tinatangkilik, ito man ay financial, ito man ay material, ito man po ay emosyonal, spiritual, lahat ng aspeto ay galing sa Diyos. Ang kalakasan na pagkagising natin, mararamdaman na natin sa ating mga ugat, ito ay galing sa Diyos. Ang kapayapaan na nasa ating puso, ito ay galing sa Diyos. At sa umagang ito, magkakaloob po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Bilang tanda ng ating pagkilala, bilang tanda ng ating pasasalamat, bilang tanda ng paniniwala na anuman meron tayo ay galing sa Kanya. At ito lamang po ay pasasalamat sa ating Panginoon. Hindi tayo magkakaloob dahil kailangan ng church. Hindi tayo magkakaloob dahil kinakailangan lang. Tayo ay magkakaloob sa ating pananampalataya, sa ating relasyon. Ito po ang ating paghuhugutan. Kung kaya, mamaya pagkakaloob natin, masaya ang ating puso, panatag ang ating puso, pagkat alam natin na ito ay bunga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Bunga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa isang napakagandang umaga na kung saan, Panginoon, pagkagising namin, makikita na namin ang inyong pag-ibig sa amin. Makikita namin, O Diyos, ang mga biyaya mo. Pagkagising namin, Panginoon, mararamdaman na namin na kasama ka namin. Mararamdaman namin na may Diyos kami na aming sandigan, na aming pagkakatiwalaan para sa isang araw. Kaya salamat, Panginoon, pagkat alam namin, kailanman hindi kami kukulangin sapagkat sapat ka. Ikaw ang unang nagbigay, O Diyos. Binigay mo ang inyong buhay, binigay po ninyo ang lahat-lahat para sa amin. Kaya Lord, sa umagang ito, magkakaloob po kami ng may kagalakan, may kapanatagan, higit sa lahat, Panginoon, ito ay bunga ng aming pasasalamat. Salamat, O Diyos, hindi sapat ang pasalamat, hindi sapat ang aming gagawin sa umagang ito bilang pagdakila sa inyong dakilang pag-ibig sa amin. Lord, ito lamang ay bunga ng inyong pag-ibig. Hayaan mo, O Diyos, sa bawat araw, magawa namin, Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakaloob, pagbibigay sa aming kapwa, pagtulong sa aming kapwa. Alam po namin, O Diyos, ito ang nais mo. Ito, Panginoon, ang bunga ng inyong pag-ibig sa amin. Kaya sa umagang ito, Lord, magkakaloob po kami ng masaya, may kapayapaan, higit sa lahat, ito ay tanda ng aming pasasalamat, pagdakila sa inyong ginawa sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa bawat isa, welcome po sa gawain ng Panginoon.
Welcome po natin yung mga kasama po natin na first time pa lang pong dumalo sa ating gawain. Welcome po at good morning po kay Nancy Laksamana from Sapang Maysak. Nasaan po siya? Ayan. Ayan po, palakpakan po natin. At welcome po sa CFSM. Ganun din po kay Jessica Manarang from Sapang Maysak. Ayan po, welcome po sa gawain ng Panginoon. Tayo pong lahat ito tumayo at welcome po natin ang bawat isa. Hallelujah! So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will praise. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made. So I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. So my heart will sing, you are good, you are good. And with everything, I will praise, I will Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Shout out daw po kay Brother Randy. Amen. Ay, thank you po. Yes, it's my birthday today. Maga po tayong uuwi. Amen. Thank you po sa nagbigay ng damit ko. Sabi niya, susuot ko daw kapag nag-preach ako. Salamat. Nandito siya, hindi ko na siya babanggitin. Amen. Thank you din po sa aking mga beloved core group na nagbigay ng maagang pa-birthday sa aking kagabi. Surprise. We love you all, ng mga GE members. Love you all po. Mahal ko po kayong lahat. Okay. So, dito pa rin po tayo sa ating team, 2025 team, for such a time as this. Salamat din po kay Brother Miko na niras ko. The third quarter, Seasons of Life. So yung title po natin for today is Seasons of Harvest, Increase and Multiplication. Enjoying God's blessing on His reign, victories and expansion of the kingdom. Amen. So, kung marinig po natin yung harvest, no? Ito po ang pinakamaganda.
yung ikaw ay umaani na. Sa isang magsasaka, ito ang kanyang pinakahihintay. No? Kapag nagtanim ka, excited ka sa magiging ani mo. No? So, at kapag napakaganda ng ani mo, yung pagod mo at hirap, parang nakalimutan mo na. No? Dahil sa lahat po ng mga nagtatanim, ito ang pinamagandang part. Inihintay nila. Ito ang kanilang pag-ani. No? So, siyempre, kapag po maganda yung ating pag-aani o pagtatanim at ito po ay ating inalagaan, tiyak maganda ang ating ani. Di po ba? No? Kaya kapag nagtanim po tayo, napakainam na ating itong inaalagaan. Dahil kapag ito'y naalaga, tiyak maganda po, no, ang ating ani. So sa buhay po ni David, patuloy po tayo sa buhay ni David. Last na po next Sunday. No? So makikita po natin dito ang sunod-sunod na tagumpay, ang sunod-sunod na pag-ani niya sa kanyang buhay. Ready na po ba tayong malaman kung ano ang harvest ni David sa kanyang buhay? Okay. Basahin po natin ang 2 Samuel chapter 8. Kinalaunan, natalo at nasakop ni David ang mga Pilisteo. Inagaw niya mula sa kanila ang Meteg-ama. Natalo rin ni David ang mga Moabita. Nakahanay na pinahiga niya ang mga ito sa lupa. At sinukat niya ang mga ito sa pamamagitan ng isang lubid. Ang mga napabilang sa sukat na 2 lubid ay pinagpapatay. At ang mga napabilang naman sa sukat ng 3 lubid ay hinayahang mabuhay. Ang mga Moabitang inayahang mabuhay ay nagpasakop kay David at nagbayad sa kanya ng buwis. Nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer ng Zoba na anak ni Rehob habang papunta si Hadadezer sa lupaing malapit sa ilaw ng Euphrates para bawiin ito. Naagaw nila David ang 1,000 niyang karwahe, 7,000 mga ngarwahe, at 20,000 sundalo. Pinalayan nila David ang mga kabayo na humihila ng mga karwahe, maliban lang sa 100 kabayo na itinira nila para gamitin. Nang dumating ang mga Arameo mula sa Damascus para tulungan si Hadadezer, pinatay nila David ang 22,000 sa mga ito. Nagpatayo agad si David ng mga kampo sa Damascus, ang lugar ng mga Arameo, at naging sakop niya ang mga ito at nagbayad sila ng buwis sa kanya. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pupuntahan niya. Kinuha ni David ang mga gintong kalasag na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer at dinala ang mga ito sa Jerusalem. Kinuha rin niya ang napakaraming tanso sa Beta at Berotay, mga bayang sakop ni Hadadezer. Nabalitaan ni Haring to ang Hamat na tinalo ni David ang buong sundalo ni Hadadezer. Kaya pinapupunta niya ang anak niyang si Joram kay Haring David para kamustahin at batiin sa pagkakapanalo niya kay Hadadezer. Noon pa man ay magkalaban na sina Toa at Hadadezer. Nagdala si Joram ng mga regalong gawa sa pilak, ginto at tanso. Inihandog ito ni Haring David sa Panginoon, gaya ng ginawa niya sa mga pilak at ginto na nasamsam niya mula lahat ng bansang tinalo niya. Ang Edom, Moab, Ammon, Pilistia at Amalek. Inihandog din niya ang mga nasamsam nila mula kay Haring Hadadezer ng Zoba na anak ni Rehob. Naging tanyag pa si David nang mapatay niya ang 18,000 Edomita sa lambak na tinatawag na Asin.
Naglagay siya ng mga kampo sa buong Edom at sinakop niya ang mga Edomita. Pinagtagumpay ng Panginoon si David sa bawat labanang pinupuntahan niya. Amen. Okay. So doon po sa ating binasa, no, makikita natin yung mga sunod-sunod na tagumpay na nangyari sa buhay ni Haring David. Natalo niya ang mga Pilisteo, no? Natalo din ang mga Moabita. Tapos, nagbayad pa sila ng buwis sa kanya. Tapos, nakipaglaban din si David kay Haring Hadadezer. Anong kanyang naagaw sa kanya? 1,000 karwahe, 7,000 mga ngaruwahe, 20,000 sundalo. No? And then, pinatay din ni David yung 22,000 Arameo. Amen. No? Tapos, nagtayo si David ng kampo sa Damascus. Nagbayad din ang mga ito ng buwis sa kanya. Ano pa ang kinuha ni David? Kinuha ang mga kalasag na pag-aari ng mga opisyal ni Hadadezer. Kinuha rin ang napakaraming tanso sa Beta at Berotai. Nagdala rin si Joram ng pilak, ginto, tanso na inihandog ni Haring David sa Panginoon. Napatay din niya ang 18,000 Edomita at naglagay siya ng kampo. So ano ang mga bansang tinalo ni David? Edom, Moab, Ammon, Philistia, Amalek. Minsan, sa pakikipaglaban, minsan isang bansa lang ang natalo mo. Ang saya-saya mo na, magbibiktory ka na. Isang bansa lang. Bansa ang pinag-uusapan po natin dito. Pero makikita natin dito, 5 bansa ang tinalo ni Haring David. So, kung makikita natin, there is an increase and multiplication sa kanyang nasasakupan. Nagkaroon ng expansion sa kanyang kaharian. Nagpatayo ng kampo sa Damascus, naglagay ng kampo sa Edom. No? So kung makikita po natin, there is a numerous military victories sa buhay ni David. Sunod-sunod na pagkapanalo sa bawat labanan. Kung kaya't marami silang naagaw nila ang mga sandata ng mga kalaban, naagaw nila, no? Makikita natin, naagaw nila pati yung mga hayop, no? Yung mga kayamanan. Nagkaroon sila ng maraming pag-aari. Nagkaroon ng expansion sa kingdom. No? Makikita natin, no, there is an expanding of Israel borders and establishing its dominance in the region. Nagkaroon ng increase sa kanilang population. Dumami sila. Nagkaroon din ng period of great prosperity dahil nga sa kanilang naranasan pagpapala na ipinadama ng Diyos sa kanila. Ang maganda po dito sa isang tagumpay ni David, he broke the Ark of the Covenant in the city. Amen. He conquered Jerusalem at naging political and religious center of the nation. Amen. So sa leadership ni David, he provide a relative peace and security for Israel. Nagkaroon ng katahimikan, no, seguridad sa Israel. Amen. So, ang daming natamasa, ang daming magagandang naranasan ni David. Bakit? Bakit naranasan ni David ang pag-ani sa kanyang buhay? Yung sunod-sunod na tagumpay, yung mga bansang natalo niya. Bakit naranasan niya yon? Bakit umani siya ng tagumpay sa kanyang buhay? Dahil meron po siyang itinanim. Amen. Hindi ka aani kung wala kang itinanim.
So si David ay umani ng tagumpay dahil meron siyang itinanim. Isa lang ang kanyang itinanim. Ito ang salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen. So makikita po natin, nagbigay siya ng panahon. Nagbigay siya ng panahon para makilala niya ang Diyos sa kanyang buhay. Amen. Yun po ang ginawa ni David sa kanyang buhay. At ano po ang naging bunga? Ano ang naging bunga? Maliban dun sa mga physical harvest na naranasan ni David, ano pa ang naging bunga ng kanyang, nung siya'y magbigay ng panahon na makilala ang Diyos sa kanyang buhay? Nagkaroon siya ng pusong malapit sa Diyos. Kaya tinawag siyang a heart after God's own heart. A man after God's own heart. Meron siyang puso, no? Biro mo, ang sabi niya, nakita niya yung nakatira ako dito sa palasyo, yung Ark of the Covenant, andun sa Tolda. No? Kaya nag-desire siya na mag-establish ng dwelling place, no? Dwelling place for God. Yung puso niya, no? Yung pong puso ni David, parang yung naging puso ng Diyos, yung kalooban niya, yun na yung kalooban ng Diyos. Parang ang kalooban ng Diyos, ang naging kalooban na niya. Yun ang nangyari sa kanya. Amen. Yun ang naging bunga. Hindi yung, okay na ako, nagtamasa na akong tagumpay sa buhay ko, okay na ako dito. Hindi. Kinilala niya kung saan nanggaling ang tagumpay niya. Kaya, ang sabi niya, no, nag-desire siya na bigyan ng dwelling place, magandang lugar. No? Ang Panginoon, yung Ark of the Covenant, nilagay niya sa city. Tayo rin po, ganun din po mangyayari sa atin. No? Yan, naka-aircon tayo sa bahay. No? Maganda ang ating mga sasakyan. Amen. Alam ko po, sa puso natin, nandyan yung desire natin ng bawat isa, na sa pagdalo natin dito, every Sunday, naka-aircon na tayo. Amen. No? Kaya nagde-desire tayo, bawat isa, sabay-sabay tayo. Kapag inumpisahan itong ipagawa, sabay-sabay po tayo. Amen. Dahil nandun sa puso natin, no? Ang gusto natin maganda ang sambahan, no? At alam ko po, nandun ang puso natin. Nais po natin na maranasan, magkaroon tayo ng magandang sambahan. And then, pangalawa, nandun yung obedience niya. Bunga ng malapit na relasyon ni David sa Diyos. Nandun yung kanyang obedience talaga. A total obedience. Yung bang makikita natin na sa bawat sinasabi ng Panginoon, sumusunod siya. No? Yung bang willing siya to obey God's command. Meron siyang dependence sa Diyos bago siya, nagkaroon siya ng dependence sa Diyos bago siya lumusop. Titingnan niya muna, Lord, lulusob po ba kami? Nagkaroon siya yung humility, yung pag-acknowledge sa Diyos. Hindi siya nanangan sa kanyang sariling karunungan. Nagkaroon siya ng buong pusong pananampalataya sa Diyos. No, hindi sinabi ng Panginoon, sige, lumusob kayo. Hindi mo maririnig sa Kanya, Panginoon, kaya po ba namin sila? Baka mas malakas sila kaysa sa amin. Hindi. Wala siyang ganon, no? Para bang talagang ang Panginoon, pag sinabi niya, yun ang gagawin niya. Buo ang kanyang tiwala sa salita ng Diyos. Sa bawat salita ng Diyos. Amen. No? Pag sinabi ng Panginoon, hindi siya nag-doubt. Kaya nga ba namin? Baka mas malakas sila. Baka matalo kami. Walang ganon, no? Walang ganon. Bakit ganon? Bakit walang doubt? Dahil meron siyang malalim na ugnayan sa Diyos. Kilala niya. Meron silang intimacy. Meron siyang intimacy sa Diyos. Kaya alam niya, pag sinabi ng Diyos, yun
ang mangyayari. Amen. No? Kaya sa buhay natin, po natin, no, the more na tayo nagkakaroon ng panahon sa salita ng Diyos, the more na ating pinagtitiwalaan ang kanyang salita. Di po ba? Ganun na nangyayari sa atin? Yun po ang nagiging bunga. Kapag tayo ay mayroong malapit na relasyon sa Diyos, yung pong kanyang mga salita, atin pong itong pinaniniwalaan at pinagtitiwalaan sa ating buhay. So, si David, mayroon siyang panahon sa Diyos. Alam niyo po, sa buhay natin, hindi man yung mga talento o abilidad natin ang tinitignan ng Diyos para tayo ay kanyang magamit. Hindi. Tingnan mo si David. Hindi nga siya marunong humawak ng espada. Ang isang hari, kailangan ikaw mismo marunong kang humawak ng mga espada. Kasi ikaw maglilid sa mga labanan. No, di po ba ganon? Pero siya wala siyang alam. Hindi nga komportable doon sa mga doon sa mga baluti. Yun yung mga armor, di ba? Hindi siya komportable. Ano po ang nakita ng Diyos sa kanya? Meron siyang panahon sa kanya. Meron siyang panahon sa kanyang mga salita. Hindi ang educational attainment natin ang gagamitin ng Diyos. Hindi yan. Hindi rin ang kayamanan natin ang gagamitin ng Diyos para tayo kanyang gamitin. Alam niyo po kung ano? Katulad din David, isang pastol. Pero meron siyang pusong malapit sa Diyos. Kaya kapatid, huwag mo sabihin, hindi ako nakapagtapos. Huwag mo sabihin, wala akong ari-arian. Wala akong four wheels. Kapatid, ang tinitignan ng Diyos sa'yo, ang puso mo. Meron kang panahon sa Diyos na makipag-usap sa Kanya. Meron kang panahon sa Kanyang mga salita. Amen. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon. Hindi outside ang tinitignan niya. Puso. Puso ang tinitignan ng Diyos sa atin. Amen. So, si David, meron po siyang pusong handang maghintay. Ilang years ang kanyang hinintay bago siya naging hari? 13 years? Amen. Kaya sa buhay po natin, no, matuto po tayong maghintay dahil alam natin, in due time, nandyan ang harvest sa buhay natin. Amen? Then, meron siyang teachable spirit. Meron siyang repented heart. Kung nagkamali siya, nung magkamali siya, agad niya sinabi, yes, nagkasala ako. Hindi siya nag-alibay, hindi siya nangatwiran. Di po ba? Kasi alam ng Diyos ang puso natin eh. Hindi man natin yan sabihin. Alam niya kung ano laman ng puso natin. Alam din niya kung anong motibo natin. Amen. Alam lahat yan. Wala po tayong maililihim sa Diyos. And then, ang kagandahan kay David, dahil meron po siyang malalim na relasyon sa Diyos, binibigay niya ang credit ng success niya sa Diyos. No? Ano man ang tagumpay niya sa kanyang buhay, alam niya, ang Diyos ang nagbigay ng tagumpay na yon sa kanyang buhay. Kaya, binibigay niya ang papuri sa kanya. Kaya, the more siyang nagpapasalamat sa Diyos sa lahat ng mga tinamasa niyang tagumpay sa kanyang buhay. Amen. Kapag ang Diyos ang ating kinikilala sa bawat tagumpay ng buhay natin, puno tayo ng pasasalamat. Amen. At dahil alam natin mula sa Diyos ang lahat ng tagumpay natin sa buhay, marunong tayong mag-share. Amen. Yun ang isa sa mga ni David. Meron siyang generous heart. Kung titignan po natin, no, naalala ko yung pinag-aralan namin noon sa 2.5 billion ang nidonate ni David doon sa temple, paggawa ng temple. So, kung makikita natin, no, patuloy tayong magkakaroon ng pusong, a generous heart. Bunga yon dahil kinikilala natin, Lord, kaya ako nagkaroon ng ganito sasakyan.
dahil sa'yo. Lord, kaya ako na-promote dahil sa'yo. Lord, kaya nakaroon ako ng maraming investment dahil sa'yo. No? Kaya kapag ang Panginoon ang patuloy natin kinikilala, sa Kanya natin binibigay ang kapurihan, tiyak, patuloy tayong magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon sa lahat ng mga ginagawa niya pagtatagumpay sa buhay natin. Amen. So, kapag tayo may malapit na relasyon sa Diyos, magkakaroon tayo ng yung tinatawag natin one vision. Magkakaroon tayo ng single-minded. Amen. No? Ako lagi kong tinatandaan yung sinasabi ni Pastor. Ang sabi niya yung, wala kang ibang iisipin. Wala kang ibang iisipin. Isa lang ang iisipin mo, ang Diyos. Kapag siya lang ang iniisip mo sa buhay mo, lahat ng dati mong iniisip, it will follow lahat ng mga yon. No? Susunod na lang yon. Susunod lang lahat ng yon. Yung single-minded, basta't ang ginawa ng Panginoon, ang siya lamang nating iniisip sa buhay natin. Isa lang ang iniisip natin, ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. So si David, hindi lang physical harvest ang naranasan niya, pati spiritual harvest naranasan niya sa kanyang buhay. Dahil nagbigay siya ng panahon na makinig sa Diyos, nagbigay na siya ng panahon sa Diyos. Isa lang ang kanyang ginawa. Isa lang ang kanyang ginawa. Nagbigay siya ng sapat na panahon sa Diyos, sa kanyang mga salita. At yun ang naging bunga. Yun ang naging bunga. Sunod-sunod na tagumpay sa kanyang buhay. Amen. So makikita po natin dito, God fulfilled His promise to David to establish His throne forever. No, yung meron siyang covenant. This covenant is seen as a promise of eternal blessing for David and for Israel. Makikita po natin, no, yung covenant ni Lord, yung pangako ng Diyos, tiyak gagawin niya. Amen. Kung makikita po natin, di ba, pagkatapos ni Haring David, yung anak niya ang naghari, no? So yung blessing ng Lord, hindi lang tayo ang makakaranas ng pagpapala sa buhay natin kapag tayo may malapit na relasyon sa Diyos, pati yung ating angkan, yung ating pamilya. They will also be blessed. Amen? Through us. Amen? So, surely, kapag po tayo nagtanim, mayroon tayong ahanihin. Yan, definitely yan. Lalo na kung ito ay iyong inalagaan. Amen. Kung patuloy po nating itatanim ang salita ng Diyos sa buhay natin, at ito ay inalagaan natin sa ating puso, we will reap a spiritual harvest. Definitely. Amen. No? Ano po ang mga makikita natin kapag tayo nagbigay ng panahon sa Diyos? Kapag itinanim natin ang salita ng Diyos sa buhay natin, unang-una, yung tinatawag nating effortless transformation. Noon, gusto nating magbago, hindi tayo makapagbago, andyan na mag-New Year's resolution tayo. Gusto ko noon, maalis ang bisyo ko, hindi natin naalis. Nag-i-struggle, no? Ang isang halaman, kapag itinanim mo yan, hindi naman yan mag-i-struggle para mamunga. No? Hindi yan mag-i-struggle. No? Yung bayabas, yung atis namin, no? Itinanim ni Brother Ray. Talagang nag-harvest kami ngayon. Pitas ka ng pitas, dyan lang sa tabi. So hindi yan may struggle para mamunga. Yun ang mangyayari sa atin. Kapag
tayo ay puno, kapag ang salita ng Diyos ay patuloy nating itinatanim sa ating puso, mapapansin mo, nag-iiba ang iyong pananaw, nag-iiba ang iyong pangunawa. Yun ang effortless. Mapapansin mo, yung dati mong ginagawang hindi maganda, ayaw mo nang gawin. Yun ang effortless. Dahil yun, bunga. No? Dahil kapag tayo lumakad sa Espiritu, yung holiness, yung pagbabago, yung transformation, yung new nature na pinakalob ng Diyos sa atin in the Spirit will flow in our soul and in our body. Yun ang mangyayari sa atin. And then magkakaroon tayo ng spiritual fruit. So ayon sa gusto ng halaman, yung pong abokado namin, kapag tinanim ko yan, sa ayaw sa gusto natin, kapag nung una, inaalagaan ko yan, nung maliit pa siya. Pero nung lumalaki na siya, nag-matured na, tumanda na, minsan ang nature na lang ang nagdidilig sa kanya, sa ayaw sa gusto mo, mamumunga yan. Amen? Mamumunga yung abokado ko. Amen? So, yun nga po ang mangyayari. Kapag yung salita ng Diyos, the more na nakakarinig tayo ng salita ng Diyos, magmamature yan, magko-conceive yan. Pag na-conceive na natin yan sa ating puso't kaisipan, makikita natin there is a spiritual fruit. Magkakaroon ng bunga. No? Isa sa mga bunga na yan, lalabas sa buhay natin ang bunga ng Santong Espiritu. Kusang lalabas sa mga yan. Amen. Magkakaroon tayo ng foundation for receiving God promises. No? Makikita natin na nakikita mo sa buhay mo na tinanggap mo na ang mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Tandaan po natin, Jesus Christ is the fulfillment of God's promise. Tinanggap mo na. Tinanggap na natin ang pangako ng Diyos sa buhay natin. Yan ang ating Panginoong Yesus. Amen? So, the more na tayo ay nagtatanim ng salita ng Diyos sa buhay natin, nagkakaroon tayo ng malalim na pundasyon na everything will be ready in us. Nasa atin na lahat. Amen. Nakikita mo na ang tinanggap mo mula sa Diyos. Sabi ko nga, hindi na tayo umihingi sa Diyos, kundi ang ginagawa na lang natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay makita natin na nasa atin na ang lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. So yun ang nangyayari sa atin. If we were founded by the Word of God. Then, prosperity. Yan, it will follow. Victory, it will follow. Yung mga hamon na kinakaharap natin sa buhay natin, napapagtagumpayan na natin. Noon, kapag tayo may mga problema, nandiyan tayo sa sulok, wala ka sa church. Di ba? Nalungkot ka, nandun ka sa bahay. Pero ngayon, hindi na. Nakita natin na the more na meron tayong kinakaharap na problema, the more natin mas kailangan lalong makinig at lumapit sa Diyos. Dahil alam natin, siya lang ang lakas natin, siya lang ang sandigan natin, siya lang ang tagumpay ng buhay natin. Amen. Nag-iiba. Nag-iiba. Amen? Nag-iiba yung ating nararanasan. Bunga yan ng ating pagtatanim ng salita ng Diyos. Amen. Lahat po tayo may mga pinagdadaanan, pero palagi tayong nandyan. Dahil alam natin, siya lang, siya ang katagumpayan ng buhay natin. Another is, kapag tayo puno ng nagtatanim ng patuloy na salita ng Diyos, number 1, nare-renew ang ating kaisipan. Di po ba? The way we look on our situation, kung paano natin tignan ang mga sitwasyon natin ngayon, iba na.
Kung paano natin tignan ang ating sarili ngayon, iba na. Kung paano natin tignan ang ibang tao, iba na. Nakikita natin ang ating sarili, hindi kawawa. Nakikita natin ang ating sarili na tayo mga anak ng Diyos. Nakikita natin ang ating sarili that we are blessed, we are favored, we are holy, we are righteous. At yun din ang nakikita natin sa bawat isa. Amen. Yun din ang nakikita natin. Amen. Dahil kung ano ang ginawa ng Diyos, kung ano ang natanggap natin sa Diyos, yun din ang tinanggap ng bawat isa. Amen. Kaya nga, kaya natin mahalin ang bawat isa. Amen. Then we have faith-based living. No, sa buhay natin ngayon, lumalakad na tayo sa pananampalataya. Nakikita natin, yung hindi na tayo nakadepende sa ating mga senses. Lord, no? Alam ko. Nakikita po natin, Lord, alam ko po. Nung nakaraan, nalampasan ko ito. Ngayon ba, di ko ito malalampasan? Noon nga, tinulungan mo ko. Ngayon, di mo ko tutulungan. Noon nga, naranasan kong tagumpay mo. Ngayon ba, di ko maranasan tagumpay? Amen. Di ba ba? Ganun ang ating na ano ngayon. Amen. No? Alam natin na ang Diyos ang lagi nating kaantabay sa buhay natin. Amen. We have a growing life. Nagkakaroon tayo ng a green and growing life, yung sariwa. Dahil we always receive a fresh revelation from God. Nagkakaroon tayo ng growing life, nagkakaroon tayo ng paglago. No? Pasulong, improving ang life natin. Amen. Not only in material thing, but in our relationship with God. Amen. Sa ating relasyon sa Diyos. Amen. Yun ang mangyayari sa atin, bunga ng ating pagtatanim ng salita ng Diyos sa buhay natin. Kaya ito po ang sinabi sa Psalm. Ano po ang sabi sa Psalm? Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. What a wonderful promise of God. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Amen. Yan ang sinabi ng Panginoon sa buhay natin. Ano ang gagawin mo para maranasan mo ang pagtatagumpay sa anumang iyong ginagawa? Nagagalak tayong sumusunod sa mga aral na mula sa Panginoon, araw-gabi ating pinagbubulay-bulayan ang kanyang salita. Yun lang ang gawin po natin. Amen. Kapag sa Diyos po tayo, kapag ang mga salita ng Panginoon, ang patuloy po nating pinagbubulayan, makikita natin nakadepende tayo sa Diyos. Di po ba? Kapag ang salita ng Diyos ay binibigyan natin ng panahon, nakikita mo, siya ang source mo. Hindi ang sarili mong kakayahan, hindi ang sarili mong abilidad, doon ka nakadepende. Amen. Ang sabi, iyon ang ating pinagbubulay-bulayan. Kaya nga po, sa buhay natin, kapag ang salita lang ng Panginoon, ang siyang laman ng ating kaisipan,
lagi tayong magaganda at popogi. Di po ba, Pastor? Amen. Kasi alatang isipan problema. Wala tayong iniisip na problema. Hindi natin iniisip yung mga failures, yung mga mistake, no? Yung mga bad experiences o yung mga naranasan nating hindi maganda sa ating kapwa. Di ba? Yun ang nagpapalungkot ng buhay natin eh. Di ba? Yun ang nagpapalungkot sa buhay natin. Pero ang sabi niya, kung patuloy ang salita ng Diyos, ang siyang minemeditate. Alam niyo po, expert tayo sa pagme-meditate. Yung kahit nandiyan ka, iba yung iniisip mo. That is meditation. Kahit saan ka, yun ang laman ng isip mo. That is meditation. Thinking deeply. Amen. So, pinakita sa verse na ito, ang sikreto ng tagumpay. Kay Kristo talaga, manggagaling ang tagumpay natin. Kaya, bigyan natin ng sapat na panahon na pagbulay-bulayin ang kanyang salita. Yun lang ang gawin natin. Amen. Bigyan natin ng panahon. Amen. And then, iniisip natin, no? Kapag ang salita ng Panginoon ang siyang patuloy ng laman ng ating kaisipan, we will be a great influence sa mga taong nakakahalubilo natin. We could empower people. Bakit? Empowered tayo sa kanyang salita. Di po ba? Empowered tayo sa salita ng Diyos. Kaya madali sa atin ang abutin. I-reach ang mga tao. Madali sa atin ang mag-empower ng ibang tao. Because we were empowered by the Word of God. Ngayon, iisipin, pagbubulayan pa ba natin ang mga problema natin sa buhay? Gusto po ba natin patuloy na maranasan ang katagumpayan na mula sa ating Panginoon? Amen. So, isa lang ang i-meditate natin. And that is the Word of God. Not the problems, not our situation, not the people, kundi ang kung ano ang sinasabi na salita ng Diyos. Kaya, ang katulad niya ay isang punong kahoy. Biro mo, nakatanim siya sa tabi ng sapa. Ayaw sa gusto natin, mamumunga yan sa takdang panahon. Nandun siya nakatanim eh. Amen. Hindi malalanta ang mga dahon. Lagi siyang fresh. Kapag ang salita ng Diyos ang patuloy na nakatanim sa puso natin, walang puwang ang kalungkutan sa buhay natin. Hindi tayo depressed, hindi tayo problemado. Amen. Daalam natin ang salita ng Diyos. Ang siyang patuloy na nagbibigay ng renewal sa ating kaisipan. Amen. Kaya, kapatid, ito ang gagawin natin. Instead na kung saan ano iniisip natin, bigyan natin ng sapat na panahon ang salita ng Panginoon. Kusa na lang na tayong mag-harvest sa buhay natin. Yung gusto natin yung dati natin pinoproblema, makikita natin ang kaayusan niyan. Yung dati nating iniisip, makikita natin kusa ang katuparan ng mga ito. Dahil, sabi nga ni Brother Edgar na nakaraan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Yun lang po ang gagawin natin, kapatid. Amen. Are we ready na magbigay ng panahon sa salita ng Diyos? Tagumpay! Anabi yung pastor. Amen. The Word of God. Di ba ba? Nakikita natin? Diyan tayo hinaharangan ng kaaway sa salita ng Diyos. Minsan, yan, nagpe-Facebook, nag-YouTube. Bakit? Dahil ayaw niyang maranasan natin yung dapat na tagumpay na natatamasa natin bilang mga anak ng Diyos. Bigyan natin ng panahon ang salita ng Diyos sa ating mga buhay. Yun lang ang gagawin natin.
and makikita natin sa buhay natin ang ating pag-ani, no? Sa lahat ng mga salita ng Diyos na patuloy nating itinatanim, no? Sa ating mga puso. Amen. Kaya sa buhay po natin, no? Patuloy nating ma-highlight, no? I-highlight ang buhay, no? Ang salita ng Diyos rather than the word of man. Patuloy nating ma-highlight, makita ang kapangyarihan ng Diyos kaysa sa ating mga sitwasyon. Makita natin that ang tagumpay ay pinagkaloob na ng Diyos sa atin. Lagi tayo doon. Lagi tayo doon. Amen. No? So, kaya ang sabi sa Galatians 6:9, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gatimpala kung hindi tayo susuko. Ang sabi, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Ano ba yung mabuti? Ang mabuti ay yung tayo'y magtiwala sa Diyos at sa Kanyang mga salita. Yun ang mabuti nating gagawin. Amen? Yun ang mabuti. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Continue to pray, magpag-usap sa Diyos. Continue to trust and depend on God. No? Kaya lagi niya sinasabi sa atin sa Philippians 4:8, di ba? Sabi niya, lagi niyong isaisip ang mga bagay na mabuti, kapuri-puri, bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, maganda, at kanais-nais. Single-minded. Puro maganda ang naiisip natin. Dahil lahat ng maganda mula sa Diyos. No, ang salita ng Diyos, yon ang maganda. Dahil ito ay puno ng mga pangako ng Diyos, puno ng kabutihan, puno ng malalim ng pag-ibig at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. No? Kaya, so, makikita po natin, huwag tayong manghinawa. Minsan magkakaroon ka ng spiritual weariness, no? Huwag kang maghinawa, kapatid. Hindi mo alam. Aani ka na. Akala mo, wala. Mayroon. Akala mo, walang nangyayari. Mayroon. Yun ang sinasabi sa Mark 4. Di po ba? Ang sabi sa Mark 4:26, sinabi pa ni Jesus, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad sa kwentong ito. May isang taong nagasik ng binhi sa kanyang bukid. Habang nagtatrabaho siya sa araw at natutulog sa gabi, ang mga binhing inihasik niya ay tumutubo at lumalago kahit hindi niya alam kung paano. Ang lupa ang nagpapatubo at nagpapabunga sa tanim. Sisibol muna ang mga dahon, saka ang huhay at pagkatapos ay mga butil. At kapag hinog na, inaani ito ng may-ari dahil panahon na para hanihin. Di po ba? No? So, mayroong germination process sa seed. Hanggang sa ito ay magkaroon, hanggang sa ito ay ihinog at ito ay magiging ani na sa buhay natin. Kaya patuloy lang po natin alagaan ang salita ng Diyos sa ating puso. Paano inaalagaan ang seed? Di ba, kapag merong tumutubong iba, inaalis yung dawag. Kasi yung nutrient, imbis na doon na sa seed, sa plant na tinanim mo, makukuha pa ng nutrient ng mga dawag. So, binubunot yon. So, sa buhay po natin, kailangan, isa lang ang nakatanim sa puso natin. Bunutin natin ang ibang nakatanim sa puso natin. Bunutin natin ang anumang pag-alala, ang takot, sama ng loob, inanakit. Bunutin natin yun sa puso natin. Isa lang ang nakatanim sa puso natin. Iyan ang salita ng Diyos. Amen. Kaya po, hayahan po natin, no? Ang
ang tinanim natin sa ayaw sa gusto natin, ayaw man na natin, ayaw ko bang mamunga ang abukada ko, sa ayaw sa gusto ko, mamumunga yan. Amen. Sa ayaw sa gusto ko, mamumunga. So, ganun po ang mangyayari sa atin. Sa ayaw sa gusto natin, aani tayo sa pagtatanim natin sa salita ng Diyos sa ating mga puso. Amen. Aani tayo. Yes, makikita natin, baka dito, umani ka na. Ang pag-ani na tinutukoy po natin, hindi lang ito material blessing. Actually, doon sa mga spiritual harvest na sinabi ko, isa lang yung prosperity na nakalagay doon. Marami pang iba. No, baka sasabihin natin, wala pa akong harvest, wala pa akong 4 wheels, wala pa akong Fortuner. Hindi lamang, isa lang ang material na bagay sa mga i-harvest natin sa buhay natin, kapatid. Actually, si David, ang dami niyang mga tagumpay na inani niya sa kanyang buhay. Pero alam niyo po, kung ano ang pinakamagandang gusto niyang maani sa kanyang buhay? Mamalagi sa presensya ng Diyos. Yun ang pinakagusto niya. Amen. Kasi mga material na bagay na yan, temporary lang. Pero yung sa bawat gising natin, sa bawat buhay natin, nararanasan natin ang pag-ibig, nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin, ang kapayapaan, ang kagalakan ng Diyos sa buhay natin. Yun po ang pinakamaganda. At tayo ay patuloy na nakakapagbigay ng kalakasan sa ibang tao, patuloy na naipapahayag ang salita ng Diyos sa ibang tao. That is life. Amen. Yun ang buhay. Dahil nararanasan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. Kaya kapatid, like David, naranasan niya ang tagumpay sa kanyang buhay dahil nagtanim siya. Nagbigay siya ng panahon sa Diyos. Nagbigay siya ng panahon upang makilala niya ng lubusan sa ating mga buhay. Kapatid, yan din ang nais ng Diyos na maranasan natin bawat isa sa atin. Amen? Yan din ang nais niyang makita sa atin. At tayo ay yung tagumpay na ipinagkaloob niya na atin ng patuloy na na-enjoy sa buhay natin. Amen? So, gawin lang natin, ano po? Magtanim ng salita ng Diyos, magtanim ng salita ng Diyos, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Amen? Maglahan ng panahon sa Diyos. And then, makikita po natin ang ating pag-ani sa buhay natin. Amen? Dahil ang tagumpay ng Diyos ay nasa atin na. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay natin. Music, please. Thank you, Lord. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us express the goodness of God in our life. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat dahil kayo po ang pinagmumulan ng lahat. Kayo po ang pinagmumulan ng tagumpay ng buhay namin. Salamat dahil ang salita mo ay may kapangyarihan sa buhay namin, na patuloy namin itong nararanasan sa buhay namin. Salamat, Panginoon, dahil sa mensahe mo sa umagang ito, Lord, nakita namin ang sikreto. Nakita namin ang sikreto, ang magtanim ng salita ng Diyos, ang makinig ng iyong mga salita, ang maglaan ng panahon sa inyo, Diyos. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. Let us lift our hands and thank the goodness of God in our life. Hallelujah, Lord God. Yes, O Lord God. Salamat po, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord God.
Oh, thank you, Lord. Hallelujah. May mabuti magpagkailanman. Yes, Lord God. Hanggat ako'y nabubuhay. Yes, Lord God. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah, God. Oh, hallelujah. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat po. Hallelujah. Thank you, Lord. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo buong buhay. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Hallelujah. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Thank you, Lord God. Thank you po. Ika'y tapat sa habang buhay. Sige. Ika'y mabuti magpagkailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hanggat tayo'y nabubuhay, aawitin po natin ang kabutihan ng Diyos. Amen? Dahil ang kabutihan niya ay di magbabago kailanpaman. Amen. Tuwing inaawit ko po yung awitin niya, napapaiyak ako. Favorite song ko po yan eh. Okay, so bago po mag-conclude si Pastor, siya po yung mag-conclude. Doon na lamang po siya sa upuan niya. Nice po naming mag-announce, okay? Sa ating pong parenting seminar, mayroon ba tayong ticket dyan na pwedeng i-flash? Okay? Parenting seminar po sa October 11, 9 a.m. to 12 noon. Okay? So, ang ating pong, meron ba? Flash? Okay? So, ang ating pong bisita ay si Mami Bessie Rios. Kilala po niyo si Mami Bessie Rios? Okay? Sa Memo ni Mami. Kung nakikinig po kayo ng DZAS, siya po ay ang host ng programang Memo ni Mami. Actually, naging bisita na po siya natin nung bago pa lang po ang Young Builder School. Kasi ang curriculum po natin sa preschool ay galing po sa kanya. Okay? Galing sa Center for Early Childhood Care and Development. US-based po yung ating curriculum. Okay? Pero in-incorporate po natin sa DepEd curriculum dahil requirement po yon. Okay? Pero yun pa rin po yung gamit po natin dito sa YBS. Okay? So, Young Builder School in cooperation po ng Christ Faithful Servant Ministries, kami po ay nag-aanyaya sa mga nanay. Asan po ba yung mga nanay dito na mayroon pang mga bata o teenager na mga anak? Sige. Yun lang po yung may mga mula bata hanggang teenager siguro, hanggang 18 years old, no? Pakitaas po yung mga kamay ninyo. Okay, kaunti na lang yung mga may mga anak na mga bata, no? Pero kung meron po yung mga may edad na dito, meron po kayong mga anak,
na mayroon pong, ibig sabihin, may mga apo na kayo, no? So, yung mga anak po ninyo, may mga anak po sila mga bata hanggang 18 years old o high school, okay? So, inaanyayahan po namin kayo dito sa parenting seminar na ito. Ito po yung tema niya, Through the Years, Understanding Your Child's Changing Needs, okay? By Dr. Ang speaker po natin, si Dr. Blesilda A. Rios, or Mami Bessie po. Mas kilala po sa katawagang Mami Bessie, okay? So, ayan po yung itsura niya na nasa po natin, naka-flash po dyan. Pero sa mga tickets po natin, medyo animated yung ginawa natin. Okay, siya po yung ating magiging bisita sa karanasan. Wala po tayong masasabi sa karanasan sa kanya, no? Sa kaalaman, no? Sa paghahayag, no? Ng mga prinsipyo, no? Mga katotohanan na nakabase sa salita ng Diyos, no? Tiyak po na marami po ang ating matututuhan sa Kanya. So, kami po ay mamamahagi ng mga tickets. Okay? So, ibibigay po namin today sa mga leaders, core group ni Pastor, tapos yung mga core group, ibibigay nila sa kanilang mga leaders, sa mga members na interesado po na mag-attend. At sana po maging interesado po ang lahat. Sayang po yung seminar. Inopen po natin ito sa CFSM dahil alam namin marami din po dito ang mga nanay. Okay? So marami po tayong mapupulot na mga aral, no, mula kay Mami Bessie. Okay? So, inaasahan po namin ni Pastor, pinadala na rin po namin yung aming sulat, no? Inaasahan po namin ni Pastor na makiisa at susuporta sa project na ito ng YBS at CFSM. Okay po ba? Okay po? So, mga leaders, kayo na po ang bahalang mag-distribute sa mga ibibigay naming tickets mamaya. Amen. Praise Okay God. po, salamat. Ayan na po So, si lahat po ng magbuntis na at magbubuntis ay pwede mag-attend. Yeah. Mas mainam, no? Kung Mas mainam po, para ready po tayo. paplano ng magkaanak, Oh, yan. Mag-attend po Pwede kayo. yan. Praise God. Amen. Palakpan natin po Panginoon sa program ito. At ating basahin ang ating conclusion. 2 Corinthians 9:11. Pasasaganahin kayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang palagi kayong makatulong sa iba. At marami ang nagpagpapasalamat sa Diyos dahil sa tulong na pinapadali nyo sa kanila sa magitan namin. So, mga kapatid, pasasaganahin kayo ng Diyos. This is the will of God. Ito ang kalooban ng Diyos. Pasasaganahin ka ng Diyos. Amen? Pasasaganahin ka ng Diyos. Yan ang kalooban na. Hindi yung, Lord, kalooban mo, pasaganahin mo ako. Huwag na natin papalay. Kundi, ang ating kaisipan ay isa lamang. Kung sino ang Diyos ay isa, God of increase. Si Diyos na nagpapala, Diyos na nagpapasagana, Diyos na kung saan wala siyang negatibong isipan na hindi ka pasasaganahin. Wala siyang iniisip kundi ikaw ay pasaganahin. Katulad David, katulad ng Moses, lahat ng mga likod Diyos, lahat ng mga sumampalataya sa Diyos ay ganoon ang kalooban niya. At sa mga hindi manampalataya, balang araw siya sabihin ko yan. Sa tayo pasasaganahin sa lahat ng bagay. Sa lahat ng bagay, tayo pasasaganahin ng Diyos. Lahat ng bagay. Amen? Hindi lang yung pera, kundi pasaganahin tayo sa Spirit. Small C. Ang ating pagkatao ay sangkap ng Spirit, soul and body. So, ang ating Espiritu ay perfect na. Pero sa magitan ng salita ng Diyos, ma-urge ang ating Spirit at makikita natin sa ating Espiritu kung sino tayo at kung ano ang binigay ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya po yung salita ng Diyos, yung impact ng salita ng Diyos sa buhay na ang kanyang Spirit
ay na-urge. Di ko lang Tagalog na bubuhayan. Buhay na siya pero nabibigyan siya ng liwanag sa kanyang sarili, sa kanyang spirit, sa ating spirit, kung sino tayo at kung ano binibigyan. At kapag malinaw sa ating mga espiritu at umapoy ang espiritu, ay ang ating kaisipan, ay ito ang ating puso, ay tayo po ay na-empower din ng ating spirit. At nakikita natin ng ating soul kung sino tayo. At tunay na, naging prosperous tayo sa ating spirit, naging prosperous tayo sa ating puso. At napakaganda po, na kung saan yung ating puso, kapag tayo po ay prosperous, masagana, sa lalang bagay, ay tunay po, na payapa ang ating kaisipan, ang ating puso. Sabi nga na, previous, binasa ni Sir G, ay tunay po, sa verse 9, ang ating puso ay gagard ng Diyos sa ating ang ating puso ay gagard ng kanyang kapayapaan at ang ating kaisipan. Kaya hindi mo alam, basta lang ikapayapa, kaya may problema ka, pangailangan, payapa ka pa rin. Dahil alam mo na ang Diyos mo ay siya, ay Diyos na nagbibigay at siya'y nagpapasagana sa ating mga buhay. At ganoon din, ang ating emotion, ang galit, yung bang wala tayong takot, wala tayong pangamba, wala tayong worries. Ang ating emotion magiging stable. Napakaganda po ng buhay. Buhay na ganap at kasi siya. At tayo po ay magkaroon ng isang relasyon na prosperous. Relation prosperous. Magiging maganda ang ating amor, ang ating pananaw sa buhay ng tao, sa ating mga anak, sa ating asawa, sa ating mga kapaligiran, sa ating mga kakilala. Nandoon yung maganda ang ating pananaw sa la. Walang negatibong naisip sa tao, kundi ang Diyos ay mahal sila ng Panginoon. Kaya po yung prosperity. Ang prosperity, ang pera ay susunod lamang sa buhay ng tao. Magiging magaan. Kaya katulad si Solomon, si David, hindi mo sila humingi ng pera. Hindi mo sila humingi ng tagumpay. Pero, naranasan nila kung paano ang Diyos ay nagbibigay ng kasaganaan sa buhay ng tao. Kaya, ang salita ng Diyos, napasabi ni Sir G, ay napakaganda at bigyan natin panahon sa ating mabuhay. At sabi niya, upang makatulong kayo sa iba. Makatulong sa iba. Hindi lang sa pera, pero kapag may pera ka, yes. Kahit wala kang pera, kung anong nasa puso, kung kailan niya, sige. Pero mahalaga dito ay yung ating panahon, ang ating pamumuhay, ang kapayapaan, at ang kahalakan nasa ating mga puso na nakikita ng mga tao. Yan po ay isang influensya, empowered sa buhay nila dahil tayo po, sabi nga empowered po tayo. Ay napakaganda na kahit ikaw may nagbibigay ng pera pero wala kang amor, wala kang gana, wala kang liwanag, wala kang apoy, nagiging walang kwenta ang pera niya. Pero, alam nyo, napakaganda sa buhay ng tao kapag ang tao ay may problema, ikaw ay mayroong kasiyahan, may kakalakan, at tunay na hindi nakita ng tao na ikaw ay bigat na bigat din sa buhay mo, nakamukha mo siya. Hindi, kundi ikaw ay mayroon na kakalakan, kapayapaan sa buhay mo dahil ikaw ay may Diyos nagpapasagana sa buhay mo. Kaya maraming mapapasalamat. Maraming mapapasalamat sa Diyos dahil sa iyong buhay mo, dahil sa iyong araw-araw at nakita na ang tao ay ikaw ay tunay na isang papala sa kanilang buhay. They will worship God. They will thank God because of you. Amen? Because God, a God of prosperity, God of increase, God of everything in our life. Kaya mga kapatid, sama-sama tayo ng bagay nito, ibigay sa atin po atin pong maranasan. At alam ko naranasan natin at patuloy natin makita, maranasan kung sino siya sa ating mga buhay. Kaya po, sabi natin sa ating buhay, araw-araw, tagumpay. Sige, sabi natin, tagumpay. Amen, tagumpay. Hallelujah. Glory to God. Our God is a God of harvest, a God of increase.
Yan po ang ating Diyos. Hindi siya cheap, kundi siya po ay expensive. Amen. 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 Salamat, my love. Yan po yung ating second preaching. Amen. O third preaching na. Yeah. Okay, salamat, Pastora G. Amen. Mensahe ng Panginoon. Amen. Happy birthday muli. Amen. Happy birthday. Ano po si Ate G ngayon? Hallelujah. Amen. Liwalas ng mukha. Litaw na litaw yung mensahe po na ipinangaral. Amen. Umagang ito. Amen. Salamat po, Pastor G. At sa ating pong lahat na naririto, sabi nga po ni Pastor, God is a God of increase, God of multiplication, God of harvest. Yun po yung ating i-expect. Yun po yung ating asahan sa ating Diyos. Amen? So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin. Thank you, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pangako, O Diyos, na ang bawat isa sa amin, na iyong mga anak, Panginoon, ay yung pasasaganain sa lahat ng bagay, Panginoon. At ang layunin mo, Panginoon, na pasaganain kami ay upang makatulong po kami sa iba. At sa pamamagitan noon, Panginoon, marami ang magpapasalamat sa iyo, marami ang magbibigay ng papuri sa iyo, marami, O Diyos, ang magdadakila sa iyong pangalan dahil sa aming mga buhay na ipinapakita po namin. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na naihayag po ng aming kapatid na si Pastora G. Salamat sa kanyang buhay, Panginoon, na nakikitaan, Panginoon, kung paano ka kumikilos sa kanya, kung paano mo pinapagpala, kung paano ka nagiging kalakasan, Panginoon, sa kanyang buhay. Lord, sa anumang napagdaanan niya, sa anumang naranasan niya, Panginoon, ikaw ang naging pag-asa po niya sa kanyang buhay. Salamat po sa kanya, Panginoon, at sa kanyang pamilya, sa kanyang kaarawan ngayong araw na ito, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagpapala, O Diyos, ang iyong igagawad sa kanya. At sa amin pong lahat na naririto, Panginoon, nawa, O Diyos, ang mga salita nga na naipahayag ngayong umagang ito ay maitanim, Panginoon, sa aming mga puso. At ang naitanim na yon, Panginoon, ay aming alagaan, Panginoon, aming diligin, aming pagbulay-bulayan sa aming mga buhay upang patuloy po namin makita, Lord, kung sino ka sa aming mga buhay, upang patuloy namin makilala kung sino ka at sino kami sa inyong harapan. Salamat po ngayong umagang ito, Panginoon. Dala namin ang pagpapala, Lord, ang kagalakan, ang tagumpay, Panginoon, sa bulwagang ito, sa pangalan po ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord.